Bagamat habang nandito sa loob, yung ibang mga bata, dahil naghihiyawan yung iba, nag-back out yung iba. So dapat po yung 300. Pero nakakatuwa na makita sila. Kanya-kanya sila ng palakasan ng loob. Baka meron po dito mga 40 anyos na hindi pa tuli. Next year po, pwede ko kayong sumalang ulit next year. But anyway, sige, may guest speaker tayo actually kanina pa. Umaga ngayon, nandun sila sa Happyland. Mamaya, babalik sila ng 5:30. Mga kaibigan natin from Australia. And yeah, they did a good job kaninang umaga. So many revelations. Lalo sa akin, yung takeaway ko dun sa second service kay Pastor Rod Winter. Yung sinabi niya, kasi may isang babaeng nag-speak, na sabi niya, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Tama naman yun. Pero sabi ni Rod Winter, gaano kalakas yung ilaw mo? How bright you shine. Yes, ilaw nga tayo, pero gaano kaliwanag yung ilaw mo? Gaano siya lumiliwanag? Kasi nga naman, kung ilaw, tapos hindi naman maliwanag, ba't ka pa ilaw? Nonsense din. So, how bright your light shine? Gaano ka liwanag, lumiliwanag po yung ating mga ilaw sa buhay natin. That it affects, darkness, it affects negativity, it affects other people. Pag nagsashine yung life natin. Ako na-realize ko, pag talaga nagliwanag ka sa kalooban mo, hindi ka kailangan tapatan ng spotlight. When you shine your light within, hindi mo kailangan magpapansin, hindi mo kailangan gumawa ng gimmick at kung ano-ano para lang makita ng ibang mga tao. Just shine your light within, people will notice. Makikita ng mga tao na there's something in you na very attractive. There's something in you na very helpful, very, very inspiring. Pag nakikita na nagliliwanag yung buhay mo. Pag sinabing nagliliwanag, ano ba ibig sabihin nun? Tagtad ka ng glutathione, yun ba yun? Yung nagsashine ng collagen yung mukha mo? Ano ba ibig sabihin ng nagliliwanag? Kasi bisa marami tayong there's a lot of cliche, mga wordings, pero hindi mo talaga natin alam ang ibig sabihin. Ako, na-realize ko, pag sinabing magliwanag ka, alam niyo kung ano ba yung liwanag? Nag-guide. Di ba, subukan mong lumakad ng brownout, dahan-dahan ka. Pero pag may liwanag, mabilis ka makakakilos. So, ibig sabihin, to a point that your life becoming a guidance to other people. Pag sabing nagliliwanag, nag-guide ka, yung masama, napapabuti, yung mga masiskip, mabibigat na kalooban, napapagaang, napapaluwang, yun yung light shining. Ibig sabihin, still will fall into good deeds. Good deeds, not good debates. Maraming magagaling makipagdebate, pero wala namang good deeds. So when we say, let your light shine, it means, let your life become attractive. Gumawa ka ng mas mabuti pa. Do most good. Minimize pain, maximize pleasure, do most good. Gawin natin yung mas marami pang pwedeng ikabuti ng ibang mga tao. And that is where your light is shining brighter and brighter. Pag sinabing let your righteousness shine, yung mga bagay na dapat na mabuti na naranasan mo, maranasan din ng iba. Amen? What we're going to talk today actually is something that I have been pondering, meditating, iniisip ko. Dati akala ko ganito. Akala ko pagdating sa healing, si Lord, healing lang, na lagi lang siyang magpapagaling. And then later on, nare-realize ko na, unti-unti, that there were times na kailangan may killing. Hindi si God ang papatay mismo. Pero sometimes, in order to heal, minsan, halimbawa, paano papatayin yung mga bacteria, amoeba, fungi, germs, kung walang killing na mangyayari? Kung walang killing, halimbawa, for example, ooperahan ka. May mga operation na pinapasukan ka lang ng mga tubong maliliit, pero may mga operation talagang kailangan kang biyakin. Nung nakaraan nga, nakakatuwa kasi, may kaibigan kami sa bureau na CA, confidential agent, pero alam niyo kung anong trabaho niya? Ang trabaho niya, hindi naman pala siya yung boss niya. Pero dahil nandun siya, pinakilala sa amin, nung kamayan ko, nakakapanganig yung kanyang mga kamay. Alam niyo kung bakit? Kasi ang trabaho niya, mag-imbalsa mo. So sabi ko, ito ang literal na maraming kinatay. Talagang ang dami niyang mga biniyak. Tapos nung hahawakan mo yung kamay niya, nakakatakot yung kamay niya. Parang, ilang bituka na kaya hinawakan ito? Pero sometimes in order for you to be healed, kailangan may cutting eh. May binibiyak ba? Minsan kaya ngayon pag-uusapan natin, hindi lang healing, kundi dealing. So let's talk about dealing and healing. Baka minsan kaya hindi ka gumaling, may dinidil na mas importante sa healing mo. Minsan pray tayo ng pray for inner healing, pero minsan
Baka ang ginagawa ni Lord, teka, kaya nga hindi ka pinahini-healed eh. Kaya ka hindi muna pinababalik ng trabaho eh. Kaya nga ganito ang nangyari. I remember one time, Oral Robert was been asked, sabi niya, what happened? We prayed for this pastor na mabuhay, lahat, everybody, they did pray, they fast. Lahat na yata ginawa, prayer and fasting, at kung ano-ano pa, pero namatay. Sabi niya, Oral Robert, sometimes the most, or the greatest, or the ultimate healing is death. Minsan daw, ang pinaka-ultimate healing na dadating sa isang tao, yung mamatay ka na. Ba't ba nga pa tayo natatakot sa kamatayan? Nakakatakot pa rin, no? Tapos nga kami na hindi natatakot mamatay na nga ngayon. Natatakot din ako. Huwag tayo magpaka-plastic, natatakot din tayo. Kung di ka natatakot, di tatawid ka ng walang pakialam. Eh, ba't tumitingin-tingin ka muna kung may dumadaan? Natural, natatakot din tayo. Pero ang kinatatakutan natin sa totoo lang, actually kasi maraming maiiyak, maraming masasaktan, maraming ganito, maraming ganyan-ganyan, di ba? Yung mga ganong point ba? Kaya natatakot tayong mamatay. Una, magastos na ngayon mabuhay, magastos din yung mamatay. Ang mahal lahat eh. Tama po ba? Ang mahal lahat. So let's talk about yung faith to be healed. Pero at the same time, let's talk about dealing sa loob ng healing na yon. Para hindi lagi tayo nakafocus, pero dadaling ko kayo sa direction na talagang ang healing galing kay God. Babasahin ko sa inyo yung verse. Matthew 4:23 and 24. Sabi niya, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing. Tingnan niyo yung tatlong job description ni Jesus on that part, kung makikita niyo. Kaya niyo bang mahanap? Teaching, preaching, healing. Healing every disease and sickness among the people. Ang nangyari, news about him spread all over Syria, and the people brought to him all who were ill with various diseases. Those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, pati yung mga paralyzed, and sabi ni Lord, o ng salita ng Panginoon, and He healed them. So, nung buhay si Jesus, nung time na yun, physically, He is still alive today in our hearts, in our mind. You know, yung kanyang mga teachings, yung kanyang mga word. He is seated in heaven and residing in our hearts. That is who Jesus is right now. Pero yung physical body ni Jesus, wala na. Wala na. Yun yung napako sa krus eh. Yun yung nawala nung nabuhay siyang magmuli. Yung kanyang spirit went to the Father and seated there. So wala na yung physical body ni Christ. Ang physical body na ni Christ tayo. Kaya we are the body of Christ now. Pero ang major parts ng ministry ni Jesus, pag tinignan nyo, nung 3.5 years, it's more on healing. Ang dami-dami niyang pinagaling. Pinagaling na mentally, pinagaling emotionally, pinagaling spiritually, pinagaling physically. So yung threefold ministry ni Jesus was this: preacher, teacher, and healer. Preacher, sinasave niya yung mga tao through the good news of the kingdom. So ang hinihil niya, spirit man. Teacher, he educate and renew the minds of the people through what the Father has said, kung ano sinasabi ng Panginoon, hinihil niya yung mga kaluluwa ng tao. So he healed the souls of man. Pagdating sa pagiging teacher. As a healer naman, sabi ng mga book account in the Bible, he healed every diseases and sickness of everyone who comes to him in faith. So pag si Lord nagpagaling, tatlo: spirit, soul, and body. Pinagaling ka nga sa body, masama naman ang ugali mo, sana natsugi ka na lang. May mga ganon, na may mga tao na, ba't pa humaba buhay niya? Kaya sinasabi ni Solomon yun eh. Minsan may mga tao na talagang hindi dapat humaba ang buhay kasi gagawa pa ng mga masama. Kaya may mga tao talaga na instead na ma-prolong ang life, nasa-shortened. Kasi kailangan gumaling ang tao into 3 forms. Pero unang-una, spirit mo. Pangalawa, yung soul mo. Yung mind mo, yung will mo, yung emotions mo. Pwedeng wala kang sakit ngayon physically. Walang sakit ang kidney mo, ang lungs mo, ang liver mo. Pero alam mo kung anong may sakit sa'yo? Yung kaluluwa mo. Punong-puno ka ng galit, ng hinanakit, talagang di ka pwedeng makausap, lagi ka nagkukulong, laging mainit ang ulo mo, baka yun ang kailangan ng healing. Maaaring physically, walang problema sa'yo.
Pero ang malaking problema mo, spiritually. You've been so tired, busy, walang oras, hindi makakuha ng panahon, just even for one day in church. Parang you felt like parang ang layo-layo mo, parang tagal mo nang hindi nakakapagsimba. Minsan ka magsisimba, birthday mo pa, nalasing ka, hindi ka nakapagsimba. Sabi nung kausap ko, ako pare, nagsisimba lang ako pagka birthday ko. O, nagsimba ka kagabi, nalasing ako eh. Hindi na rin nakapagsimba. Maaring ang hinihil sa atin ni Lord, either your spirit, your soul, or your body. Pero sa lahat ng healing na ito, isa ang main ingredients na kailangan. Ano yon? Faith. Faith nino? Faith mo? Hindi. Yung faith mo in Jesus. Kumbaga, yung ginawa ni Christ on the cross, that is where you put your faith in. Hindi sa dasal mo, sa mabuting gawa mo, hindi nakafocus sa'yo. Yung faith mo, faith ni Christ na pagalingin ka. Nagets nyo ba yun? Halimbawa, may utang, for example, Pastor Celso. Tayo ka nga, Pastor Celso. Ayan. Tayo ka, Pastor. Ay, nakatayo na pala. Ayan. Sorry. Ganito kami mag-asaran dito eh. Pastor Celso, for example, may utang ka. Bray. Natatawa na kagad. Alam na kagad din na rin tumatakbo sa isip ng pastor niya. Bray, umupo ka, Bray. Ay, nakaupo na pala. Nakatayo na pala yun. Sige, sobrang tangkad mo naman kasi. May utang ka, Bray, for example, kay Pastor Celso. Malaki pagkakautang mo. You know? Kaya lang, hindi mo alam, Bray, sa'yo, bro, paid na siya. Wala ka ng utang actually. Wala ka ng pananagutan sa part na yon. No? Pananagutan sa part na yon. Pero kung di niya ipapaalam sa'yo yon, ikaw kahit anong faith ang gawin mo na babayaran ko ito, o bayad na ako, nonsense yun actually. Kailangan magmula hindi sa'yo. Yung faith mo na bayad ka na. Kanino dapat magsimula? Sa Kanya. Isang salita mo lamang. Yan. Bayad ka na. Pag sa'yo nagmula, Pastor Celso, na bayad na si Brian, eto yung problema, kahit hindi ka maniwala, bro. Bayad na ba yung utang ni Brian, kahit di siya maniwala? Kasi nga, sa'yo galing yun eh. So, ang faith natin actually, it needs come first to Him, not to us. Siya dapat na magsasabi na, you're forgiven, you're blessed, you're healed. And let me tell you, thank you, Brian, Pastor Celso, thank you. Ang pinaka-good news sa atin ngayon, ang nagsasabing blessed na tayo, ang nagsasabing healed na tayo, ang nagsasabing accepted na tayo, hindi tayo. Sino? Ang Diyos. Siya ang nagdi-declare that you are forgiven. Kaya pag sinasabi mong pinatawad ka na, hindi invento yun o pagyayabang. Why? Because it's Him. Kaya lang, why it's very important to have that kind of faith? Kasi nga, faith is not just intellectual agreement, pero deep trust in the reliance on God. Hindi patalinuhan. Hindi kung sino mas magaling makakapag-explain. Hindi kung sino mas makakapag-prove ng evidence, makapaglalabas. Wala yon. Ang faith, kung sino may pinakamalalim na pagtitiwala na magre-rely lang siya sa Diyos kahit di niya naiintindihan. Yun yung faith. It's not a magical formula. Hindi siya magical formula, but a way of aligning ourselves in God's will para makapag-trust tayo sa ginawa niya. So hindi siya, may faith ako. Kaya nga walang, ay grabe, mas malaki yung faith niya, kesa sa faith ko. Mas malaki yung faith ni Benny Hinn, ni Reinhard Bonnke, ni Brother Eddie Villanueva, kaya pag sila ang nag-pray, walang ganon. Walang ganon. Yung faith nila, yung faith mo, parehas lang na faith ni Jesus in us, na pagalingin tayo. So walang special people. Walang mga VIP pagdating sa faith. Lahat tayo been given a measure of faith. Pero yung faith na yun, kaya nga sabi ni Lord, di ba, di naman palakin, kahit magkaroon kayo ng faith na sinlaki ng butil ng mustasa, okay na yon. Palakpak kayo 3 beses. Sabihin nyo nga, okay na to. Yun lang yun. Kahit maliit, maliit na faith, as size of a mustard seed, okay na yon. Sabi ni Lord yun, ha? So, hindi pala palakihan ng faith. Yes.
Palakihan ng Jesus. Teka, may malaki, may maliit bang Jesus? Yes. Kanino? Sino ang nagpapalaki kay Jesus? Tayo. Pag napanood nyo yung Narnia, one time, si Lucy, nakita niya si Aslan, yung malaking leon. Sabi niya, bakit ganon? Bakit? Nung una kitang makita ganito, pero ngayon parang mas lumaki ka. Alam mo, sabi nung leon, ni Aslan, kay Lucy, dun sa bata. Ang sumulat kasi nito si C.S. Lewis. Sabi sa kanya, I am bigger depends on how you look. Ang nagpapalaki sa akin, depende kung ano yung tinitignan mo. Kung ang tinitignan mo problema, mas maliit ako. Pero pagka ang tinitignan mo ako, mas maliit yung problema. O ito yung tanong, kanino kayo tumitingin? Sa problema or kay Jesus Christ? So remember, God's will and God's desire is to heal us. Will niya, gusto niya, pagalingin tayo. Kaya pag may sakit kayo, whatever it is, ulo, alak-alakan, tiyan, baga, kahit ano, lagay nyo na kagad sa loob nyo, ayaw ito ng Lord. Ang gusto niya, ang desire niya, gumaling ako. Paano pag hindi gumagaling? Na-remember ko, sabi ni Kenneth Hagin one time, in the book I'm reading before, many years ago, sabi niya, when time comes that I did everything I could, to manifest the healing that I am praying for, and then nothing happens, I still going to believe that God's will is to heal me. Pag hindi niya raw nakita ang gumaling ako, o nag-manifest yung healing na talaga namang prinay niya, dinasal niya, hindi nangyari, hindi ko paniniwalaan na hindi totoo yung sinabi ng Diyos. Totoo pa rin yun. Kaso yun nga, kailangan nating malaman ano yung dealing behind all those healing. Tingnan niyo sa chapter 30 verse 17 ng Jeremias. I will restore you to health and heal your wounds. Sabi ni Lord, because you have been called an outcast, then sabi niya, dahil lagi na lang kayong tinataboy, lagi na lang walang nagke-care, ito yung declaration ni Lord, i-restore ko yung health sa inyo. Pagagalingin ko lahat ng karamdaman niyo. So doon pa lang makikita nyo, will ni Lord yun. Anong gagawin niya natin? Claim it. Nung si Jesus nandun sa krus, dinasugatan siya. Yung kanyang mga sugat, sabi ng 1 Peter 2:24, Isaiah chapter 53 verse 3, 4 to 5, lahat ng mga verses na ito, ang sinasabi niya, nasugatan ako para sa kagalingan nyo. Nakoronahan ako ng tinik para lahat ng problema sa mental illness. Anxiety, schizophrenic, bipolar, headache, cancer, brain cancer, tumor, everything. Ang purpose daw ng crown of thorns para everything about our head. Ang purpose daw ng pagkakasibat sa kanyang harapan, everything about your body organs in front of you. Ang purpose daw ng lahat ng mga whips, lashes sa kanyang likod, everything that turns your back, go against your back or turn your back against you. Everything daw na pagkakapako niya sa kamay, lahat yon, lahat ng mga bagay na ang hirap i-produce sa mga works, the works of your hand. Everything daw na tungtungan ng mga paa mo, direction or guidance, locations or places. So ibig sabihin, lahat yun, pag binilang yung 5 wounds of Jesus, yung 5 wounds na yon, it talks about healing in all area. Kaya walang area na hindi kayang pagalingin si Lord. That is in all area. Basahin ko muna yung 1 Peter 2:24. He himself bore our sins in his own body on the tree, so that we might die to sin and live for righteousness. Ayan, biglang sinabi diyan ni Lord, by his wounds you have been healed. Past tense yun. Sa lahat at sugat niya, pinagaling tayo. Hindi papagalingin. Kaya lagi nyo confession, alam nyo kung ano pag magdadasal kayo, huwag yung payayamanin, sabihin nyo pinayaman. Pagka magpe-pray kayo ng kagalingan, huwag kayo magpe-pray ng pagalingin, sabihin nyo, pinagaling na Lord. Laging past tense. Laging tapos na. Ano kayo, payayamanin o pinayaman na? Taas na kami ng pinayaman na. Sabi mo sa katabi mo, pabalato. Tayo, nagduda ka agad kayo. Diba, bigla nagduda ka agad. Kaya alam minsan, you know what? It needs to be a done deal. Ang Christianity, alam nyo kung ano? Hindi siya big do. Big done. Hindi siya isang malaking gagawin. Ang Christianity, isang malaking ginawa na ng Panginoon.
tinapos na ng Panginoon. Hindi malaking bagay na gagawin mo pa lang. Nag-promise si Lord. Tingnan niyo itong 6 na sana makita niyo ito na may mga benefits. Basahin ko yung Psalm 103, verse 2 to 5. Praise the Lord, O my soul. Sabi niya, ito yung requirements niya. Forget not all these benefits. Wag na wag mo daw kakalimutan itong mga benefits na ito. Tanong, gusto niyo bang malaman ano yung benefits na ayaw ipalimot sa atin ng Diyos? Yes. Ulitin ko, isang chance na lang ito. Bahala kayo, ha? Last chance, may nagte-take note na angel sa hindi sasagot. Gusto niyo bang malaman ano talaga yung benefits ng Lord sa atin? Yes. Ito yung mga benefits. Basahin ko sa inyo. Verse 2. Verse 3. Who forgives all your sin, heals all your diseases. Who redeems your life from the pit, crowns you with loving kindness and tender mercy or compassion. Satisfy your desire with good things and renewing your strength like an eagle. Ito yung 6 na benefits natin bilang mga anak ng Diyos. Number 1, forgiveness sa ating kasalanan. Ang laking benefits niyan. Kaya hindi mo kailangan, hindi ka required magpenitensya. Hindi ka required magpahiwa-hiwa ng blade. Magpatapak-tapak. Magpahampas-hampas. Lahat pa ng mga nakita ko sa social media, nung pagkatapos hampasin, gumanti, sinapak yung humampas sa kanya. Di ba? May mga ganun eh. Nung mapapanood mo, why? Unang-una, ang benefits mo from God Himself when He sent His own Son, forgiveness of all your sin. Pangalawang benefits mo, healing of all our diseases. Pangatlo, redemption and salvation from the lives of corruption. Pang-apat, kinoronahan ka, pinalibutan ka ng pagmamahal at kabaitan ng Diyos. Pang-lima, sinatisfy ka ng mabubuting bagay. Kumbaga, para, alam mo yun, may mga tao, kahit mabubuti na yung bagay na nangyayari sa buhay niya, hindi pa rin kontento o satisfied. Isang benefits ng mga anak ng Diyos, konting kibot, ang daling sumaya. Ang babaw ng kaligayahan. Why? That is a benefits. Pang-anim, renewing your strength like the eagle para we can face the storm of life. Sana makabisado niyo yung 6 na benefits. Sa sin mo, sa health mo, sa ugali mo, sa emotions mo. Pag tinignan mo lahat yan, that is actually psychologically, that is the total needs of men. Yang 6 na yan. Kumbaga si Maslow, meron siyang mga hierarchy. Pero pag tinignan mo isa-isa, yan talaga ang lahat ng pangangailangan ng tao. Yan. Forgiveness, healing, redemption, loving kindness, yung bang nakakaramdam ka, nasasatisfy ka, nasasaya ka, napoproteksyonan ka, nakukontento ka, lahat yan actually psychologically, yan yung primary needs ng men. Have you imagine? Dinescribe na isa-isa ng Bible the benefits of humanity from what God did to us. Kaya ganun kayo talaga ka-special, kamahal ng Panginoon. Kaya lang ito yung challenge. May mga mistaken thoughts about divine healing. Yung kumbaga, mga naging parang akala nila ganon. Hindi nila alam na hindi pala yun. They have a wrong thoughts, wrong views when it comes to healing. Ano yung una? Ang unang pagkakamali ng marami pagdating sa kagalingan, alam nyo, teka, may tanong muna ako bago ko tuloy ito. Sino sa inyo ang pag nagkasakit, gusto gumaling? Lahat naman siguro. Isa pang tanong, pag di pa rin kayo nagtaas ng kamay, bahala kayo sa buhay niyo. Sino sa inyo ang gustong gumaling pag nagkasakit? Of course! Sama papaala tayo. Gusto natin gumaling, tama po ba? Kaya ito yung mali. Number 1, I can buy my healing. Akala ng iba, pwede mong mabili yung healing. Yung gamot, mabibili mo. Yung insurance, mabibili mo. Pero yung healing, hindi mo yan mabibili. Yung fitness comes from gym. Pero yung health comes from Jesus. Kaya kahit anong halimbawa, ingat mo. Lagi ka nag-gym. Ingat na ingat ka sa mga calorie, binibilang mo pa. To a point na nag-keto ka na, nag-IF ka pa, nag-turn out into becoming a vegetarians, kahit anong gawin mo, alam nyo, I have seen known even people na sobrang athletic, sobrang mapagbantay sa kanyang mga kinakain, ang agang natsugi. Ang aga pa rin natsugi. Yung iba nga, may mga nutritionist pa.
Cory Aquino died, Raul Roco died, and many people na mga talagang may mga maiingat na mga, pero they died in what? Pagdating dito sa mga colon, pagdating sa kanilang mga liver, pagdating sa kanilang mga stomach. Why? Because alam nyo, ang kalusugan kay Lord lang talaga yan. Yung iba sa inyo, lahat kinakain, pagpag, lechon, bulaklak, crispy pata, pati buto, niluluno na eh. Hindi pa rin nagkakasakit to. May mga tao, no? Walang kabisyo-bisyo, walang yosi, walang... May kakilala nga ako, kaibigan ko to kumpare ko Parang nandito yata siya, parang Jimmy. Ito, kahit anong chocolate ang kainin mo, Brad, nakakaingit ka. Lalantak yan, puro tsokolate, tinitignan ko siya. Pare, mag-check ka nga ng sugar. Nung mag-check ng sugar, normal. Samantalang ikaw, nalagyan mo lang isang kutsara yung kape mo, ang taas ng sugar mo. Yung iba, kahit anong kain, hindi tumataba. Sana all. Sana all. May kakilala ako. 70 plus na. 70 plus, 73. Kung makayosi, wagas. Pero ang lakas pa rin. Umuubo lang, pero makita mo, nagmi-ministry pa rin. May kakilala ko, walang bisyo kahit ano. Hindi nagyoyosi, hindi umiinom. Nung 40 anyos, patay. So, ang tinuturo mo, Pastor, mag-inom tayo, magyosi tayo lahat dito. Wrong. Mali, ang pinupunto natin, ang kalusugan natin, nakarekta talaga kay Kristo. Amen. So, minsan huwag niyong guluhin ang isip niyo. Bakit ganun? Samantalang ako, ang ingat-ingat ko. Samantala ito, hindi maingat, pero buhay siya, patay ako. That's the mystery of life. Ano na lang ang point? Here's the principle. Kaya nga dapat, prepared ka. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Mamatay ngayon. Kasi, alam niyo yun, pansinin niyo po ito. You cannot buy your healing. Why? Hindi niyo pwedeng suhulan ang Diyos. Baka iba sa inyo, Pastor, lagi akong magsisimba. Kasi po, pag lagi akong nagsimba, gagaling ako sa sakit. Pag lagi ako nagsimba, hahaba ang buhay ko. May kakilala kayo na hindi nga nagsisimba. 80 anyos na, buhay pa rin. Pero hindi nagsisimba. Basahin ko sa inyo yung verse. Acts chapter 8, verse 18 to 19. One time, may isang si Simon. Si Simon, nakita niya, sila Peter, nagpapatong ng kamay, yung mga patay na bubuhay, yung mga bulag nakakakita, gumagaling yung mga may sakit. So ang ginawa niya, sabi niya, through laying on of hands ng mga apostles, ang ginawa ni Simon, nag-offer ng money. Bayad. Sabi niya, bilhin ko na lang yung power na yan. Yung pag nag-lay hands, gagaling. Sinusuhulan ng Diyos. Basahin natin. 19. Give me also this ability so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Tapos, gumaling din. Unang-una ho ito. Healing doesn't come from selling anointing oil. Yung iba, bumibili pa ng mga langis, galing Agoo, galing sa ganito, galing ganyan. Para gumaling. Natandaan nyo, may binibili pa tayo dati, panyo, may nakalagay, Salmo 91. Labas nyo na kung meron kayo, wag-iway natin yan. Alam nyo, hindi nyo mabibili ang healing. Ang ginagawa natin sa healing, hinihingi natin yan kay Lord ng libre. Amen! Pero may mga gumagaling din, Nung one time, may isang nanay na talaga namang kada maninikip ang dibdib niya. Alam nyo, kaya pala gano'n na lang ang pagpunta palagi sa Manawag para bumili ng langis doon. So kada maninikip ang dibdib niya, ipapahid niya lang sa madaling araw yon. Gumagaang naman talaga. Isang araw, sa dami ng mga naipon niya, nauubos naman talaga yung langis. So may mga stock siya, wala nang laman. Madaling araw, biglang nanikip ang dibdib. Hindi makatayo sa kama.
tinawag yung katulong, Inday, bilisan mo yung langis sa manawag, naninikip na yung dibdib ko. Nataranta, siyempre madaling araw. Kumuha ngayon, nakuha yung natitirang isa pa. Nabitawan. Psh! Basag! Alam niyo, ginawa ni Inday, kumuha ng walang laman, nilagyan ng minola oil. Pang fried chicken yun eh. Sinarado niya, pinunasan lang, sabay tumakbo kay ate. O ate, pinahid naman ni ate, paniwalang manawag yun, hindi niya alam minola yun. Pinahid na dibdib. Maya-maya, alam niyo kung anong nangyari? Ay, gumaling. Gumaling. Yung manawag ba, nagpapagaling talaga? Yung iba nga sa inyo, alam niyo kung ano? Pag nagkakasakit yung mga anak-anak ninyo, palalawayan kung kani-kanino. Kasi pag nalawayan naman, yung anak nyo, humihinto na yung pananakit ng tiyan, humihinto na yung pag-ubo, gumagaling. Kasi sabihin, naku, totoo yung laway. Ang totoo po sa laway, bukod sa mabaho, meron pong mga sakit na kung ano-ano. Sabi mo sa katabi mo, wag mo akong lalawayan, please. Ang nagpapagaling, alam nyo kung ano, whenever we put our mind into something, pag nakafocus ka sa isang bagay, doon nagkakaroon ng parang kapangyarihan eh. Kaya yung iba, akala nila, mabibili nila yung healing. Mabibili by doing this, by having this, ng ganito. Kaya marami mga parapernalya sa katawan. Huwag yung titignan yung katabi nyo ha. Iba sa inyo, kaya iba nahuli sa airport kasi may dalang bala. Kala nila maiiwas sila sa ano, yung mga tinatali-taling bala. Bata pa kami ni Edwin, may kaibigan kami si Pingping. Naliligo po kami sa batuhan. Ewan ko, kilala niyo si Roming bakla. Kilala ni parang Jimmy yun. Mukhang nadali ka ng Jimmy, no? Naliligo kami dyan sa batuhan. Pingping, tinanong ko kung ano yung tamsi na nakakabit sa kanya na may balang maliit. Sabi niya, protection to para sa anumang kapahamakan, sabi ng tatay niya. Tumalon po, lumunta nun sa malalim, lunod. Kung walang bala siguro yun na medyo pabigat sa kanya, baka hindi nalunod yun eh. Minsan ang healing doon nilalagay. Nilalagay sa mga kinakabit sa katawan, nilalagay sa mga sa bahay-bahay. Baka yung bahay nyo may mga ganong-ganon, nangungobrang ano. Taas na kami na may ganon sa bahay. Ayaw mag-aminan, no? Ha? Baka yun yung nagtatawag, ba't ba gumagano, nag-ano ro yun, nagtatawag ng, sigurado ba kayo swerte tinatawag nun? Baka masamang spirito tinatawag nun. Sample yan ng mga thoughts and mind, ng wrong views, na ang healing nandun, ang blessing nandun. Ba't di na lang natin idirekta kay God? Kay Jesus na lang natin idirekta lahat sa Panginoong Diyos. Amen! 2 Corinthians 2:17. Unlike so many, we do not peddle the word of God to profit. On contrary, sabi niya, in Christ, we speak before God with sincerity like men sent from God. Alam niyo, sinasabi niya, hindi raw pwedeng pagkakitaan yan. Hindi pwedeng pagkakitaan yan. Kaya pag meron ho sa inyo nagbebenta, alam mo, may sakit yung anak mo, eto, bilin mo to, gagaling yung anak mo. Hindi po na pagbibili ang kagalingan. Gamot na bibili. Pero yung palakang may coin sa bibig, hindi po yung nagpapagaling. Hindi po. Ang nagpapagaling sa atin, walang iba ang Panginoon. Idirekta nyo na sa Kanya. Amen? Huwag nyo nang taas ang kamay nyo. Baka iba sa inyo, panay pa rin ang punta sa albularyo. Ayan, mga guilty, ayaw mga ano. Puntahan sa albularyo. Doon mag-ano kasi nga, mahal sa ospital, mahal sa ganito. So, ang gagawin, ayun doon. Nanay ko, dinadala ko, tandaan mo Nanay Beth, kay Mang More. Diyan sa Osorio. Nakabisado ko na yung mga sinusulat niya ron sa papel. Exact, Igmac, Iguluhum, Christi, Santi, Pacter, Benedicti, Non Draco, Minidux. Andun, nakalagay lahat doon. Tapos susunugin niya yun. Pag ano, lalamuko sa susunugin niya, magkakaroon ng abo. Tapos lalagay niya sa ganito ko. Pag hindi niya makita ko sino yung kukuha ng kutsara, planggana, kakandila,
Sa tutunawin, tatapat na ganon, kukunin ganon yan. Sasabihin ni Mang More, bilugan ng pisngi. Kulot ang buhok, matangos ang buhok, mag-iisip ang nanay ko, si One, si One. Si One, nanay ni Ansley. Nanay ba ni Ansley yun? Lola. Lola ni Ansley. Dadali ako yung bata, lalawain ako ngayon ng lola mo. Lalawain ako ngayon ni Kaone. Hindi po yun ang healing. Maiiling ka dun pagka ganon. Ang healing po na kay Kristo. Sabi mo nga sa katabi mo, ang healing na kay Jesus. Ito pa yung pangalawang thoughts na mali. Akala nila ang healing, it's because of my weak faith that I get sick. Kaya ako may sakit kasi mahina yung faith ko. Mahina yung faith ko, wala akong faith, maliit yung faith ko, kaya ako may sakit ngayon. Naku ho, yung mga taong mga nagpagaling na mga evangelists, thousands of people got healed from their ministries. You know what happened? They died in sickness. Namatay sila. Catherine Kuhlman, Reinhard Bonnke, and all of these people, they died in sickness. May sakit. So ang healing ngayon, hindi yun kung may faith or wala kung faith o maliit. Some people believe na kaya sila nagkasakit kasi nga, maliit yung faith nila. Pero alam nyo, gusto ko i-deal sa inyo ito, talakayin sa inyo ito. What is the purpose? Why sometimes God allowed sickness? Ba't nga ba hindi na lang pagalingin ni Lord lahat ng sakit? Ba't niya ba pinapayagan pa yung mga ganito? Bakit nga ba? You tell me, bakit nga ba? Bakit nga ba? Why do you think God allowed tong sickness na ito? Alam niyo kung bakit? 2 Corinthians chapter 12 verse 79, 7 hanggang 9. To keep me from becoming conceited, because of this great surpassing revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Next verse. Meron ba? Sa 10. Tignan niyo yung chapter 12 muna. Chapter 12, verse 10. Sabi ni Paul, that is why, bago ko basahin ito, nung sinasabi niya, meron daw problema na hinihiling ni Paul, na sabi ni Paul, Lord, tanggalin mo ito, tanggalin mo ito. Bago yung verse na yan, sabi ni Lord sa kanya, no, I will not. Hindi ko tatanggalin yung sakit na yan. Ang ibibigay ko sa iyo, yung biyaya ko. For my grace is sufficient. You know? My grace is... My grace is sufficient. Yung daw biyaya daw ng Panginoon, sapat daw yon. And look at this. Nag-conclude si Paul. So, hindi tatanggalin yung sickness, pero ang gagawin daw ng Lord, bibigyan ka ng biyaya, ng grace, para kahit may sakit ka, nahahandle mo. Bibigyan ka ni Lord ng grace, para kahit may problema ka, hindi ka bumibigay. Bibigyan ka ni Lord ng grace, para kahit nawawalan ka, nagkukulang ka, nagigipit ka, hindi ka nagpapakamatay, hindi ka nandadama, hindi ka nananakit. Ano ngayon mas importante, pagalingin ka o yung grace ni Lord? Natural yung grace ni Lord. Kasi pag kayo gumaling sa sakit, may possibility bang magkasakit ka uli? Yes! E di kada na lang magkakasakit ka, kailangan required si Lord na pagalingin ka. Tama ba yun? Eh minsan talagang hindi ka nga gumagaling eh. Nang sa paraang gusto mo eh. Pero marami sa inyo, gumaling na lang na hindi na malayan. Kaya alam nyo, the best na pwedeng ibigay sa atin ni Lord, na-realize ko, hindi healing. Alam nyo kung ano? Acceptance. Ang pinaka-matured person na pwedeng matanggap niya ang isang bagay, yung maturity na, alam mo, kay meron o wala, kay may sakit o malusog, kay nasa taas o nasa baba, basta ako, tanggap ko, I'm okay with it. Mas matindi sa healing yon. Amen! Kaya ngayon sabi ni Paul ito ngayon, chapter 12 verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in weakness. Kahit daw sa insult, kahit daw sa in hardship, kahit daw sa persecution, walang problema sa kanya o anuman difficulties. Kasi na-realize ni Paul, when I am weak, then I am strong. Alam niyo kung ano yun? Ang matured people are stable.
Stable from sickness, stable from health, stable from pain, stable from gain, stable from up, stable from down. Hindi mo siya mauga, hindi mo siya nararatel kahit gano'ng katindi yung problema. Na-realize niya, kung kailan naman ako malakas, kasi nga nare-realize ko, yung grace ni Lord yung nagpapalakas sa akin, kaya kahit nanghihina ako, feeling ko, okay lang yon. Normal lang yon. Doon tayo nakaka-move on. Amen? Ito ho yung pangatlong error pagdating sa healing. Akala nung iba, tinuro ito ng karamihan eh. Minsan, yung mga magagaling sa Bible, ang tinuro nila, ang milagro daw, naghinto na nung makompleto yung Bible. They said miracles ended with the completion of the Bible. Parang sinasabi niya, wala nang mga healing-healing na ganyan. Wala nang mga miracle, natapos na yan nung panahon sa Bible. Kaya wag na kayong umasa sa mga healing ngayon. Wala na daw yan. Hindi ho yun totoo. Kasi nakakita kami. Nung minsan nga, may pinanood ako sa video, nung kailan lang, pinakita sa akin, no, yung video ng isang crusade, evangelist, si Evangelist Josaphat sa Mindanao. Pinakita, nag-crusade sila sa Africa. Kinausap muna yung babaeng bulag na puro puti ang mata. Habang pinagpe-pray niya, kinilabutan ako, kasi kitang-kita ko sa video eh. Very raw yung video. Yung dalawang puting mata, nagkakaroon ng itim sa gitna. Unti-unti. Sabi ko, wow, what a creative miracle. Pinakita. Tapos pinakita yung isang maigsing paa, humaba yung paa. Nagpantay yung paa. Parang yung mga sa time ni Jesus, yung lalaki na baluktot yung isang kamay. Anong sabi niya? Lord, pagpantay mo yung kamay ko. Hindi, Lord. Kaya pag kayo magpe-pray, kompletohin nyo. Kompletohin nyo. Pagpantayin nyo, parehas gawing mahaba, hindi pagpantayin. Sa Bible, yung withered hand, pinagaling ni Lord, dumiretso. Sabi ko, grabe, no? Hebrews 13:8, look at this. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung nagpagaling si Lord in the past, alam niyo ba, magpapagaling pa rin si Lord ngayon? Kaya lang minsan ito yung duda. Paano pag hindi gumaling? Ako, naku, buti na lang wala dito si Pastor Edwin. Napakarami pong pinag-pray noon sa ospital. Pagkatapos pinag-pray, pinagaling ni Lord, nasa langit nga lang lahat. Kaya pag gusto niyo magpa-pray kay Pastor Edwin, available po siya. Dinadaan na lang namin sa biro, kaya lang nung ako na nag-pray, punong-puno ako ng faith. Pinag-pray ko yung isang namatay din. Kaya ako na-realize ko, ang healing talaga wala sa prayer ko. Ang healing talaga nandun sa dealing niya. Minsan, ang pagpapagaling ni Lord, baka nilalagay tayo ni Lord sa biyaya niya. Para whatever thing you have lost, meron kayong mamimit na mga tao na nalaglagan ng bata, ng anak. They never planned na gusto talagang magbuo yung bata, pero nalaglag. Yung iba nahirapan maka-move on, yung iba pagkatapos maka-experience ng kung ano-anong mga sickness, illness, diseases. May mga tao na nagpakamatay yung kanilang asawa. One time, i-invite ko dito si Atty. Montilla, and I will ask him to share his testimony. Kung gaano kasakit na yung asawa mo na namimilipit sa cancer, nagbaril sa sarili. Tapos kinukwento niya, siya mismo yung nagpupunas ng dugo ng sarili niyang asawa. Pag kinukwento niya, pero pag kinukwento niya yun ngayon, what a powerful message and testimony. Na naintindihan niya, hindi pala yung pagsagip ni Lord ang importante. Minsan, yung grace mo, kasi alam niyo ba, pag namamatay ang tao, nahihiwalay lang tayo sa kanya, sa physical. Pero yung totoong siya, buhay na buhay pa rin. Spiritually, alam niyo ba, yung mga Christians, wag go exclusive sa mga Christians. Alam niyo ba, ang tao pag namatay, buhay pa rin? Namatay lang tayo saan? Physical. Sabihin niyo nga po, physical. Yung pagkalagot lang ng hininga. Pero yung talagang ikaw, the eternal created by God, still existing. Still alive today. Kaya kung may mahal kayo sa buhay nyo ngayon, na mga namatay na, wag ho kayong malungkot. Baka mas masaya sila ngayon kaysa sa atin.
Sa totoo lang, hindi ito pambola. Pero wala na silang bill na babayaran. Wala nang mga pinagtatagu-taguan ng mga utang. Wala nang mga pinoproblema. E di mas masaya talaga doon. Pero wag na lang muna tayo mauna ngayon. Nandun na sila, hindi sila muna doon. Ngayon, dadating din naman yung time natin, sabi mo sa katabi mo, may oras ka rin. Darating din naman tayo lahat dyan eh. Alam nyo ngayon, nagiging magaang na sa akin yan. Sa totoo lang, nagiging magaang na sa akin sabihin yung mga ganyan. Kasi nga, suddenly, I started to get out from any fear. Nawala yung takot namin sa kamatayan. Nawala yung takot ko na baka maiwan, baka ganito, baka ganyan. Alam ko, we can move on. Why? May grace si Lord. May biyaya ang Panginoon. Amen! The question is this. It is God's will for us to be healed? Talaga bang will ni Lord na pagalingin ng tao? Ang sagot, yes. Basahin ko yung verse muna before we end. Matthew 8:2 and 3. A man with leprosy came, knelt before him and said, Lord, if you're willing, okay lang ba? Kung gusto mo, Tagalogin ko kung willing ka, Lord, kung okay lang sa'yo, kung gusto mo, can you make me clean? Alam mo sagot ni Lord? Anong willing? Anong kung gusto ko? Ang ginawa, walang sabi-sabi, bawal hawakan ng may ketong sa panahon ni Jesus, pero ang ginawa ni Lord, si Jesus, ni-reach out yung kamay niya, hinawakan siya, at sabi sa kanya, hello, hello, hey, hey. Of course, willing ako. Willing ako, napagalingin ka, kaya ang sabi ni Lord sa kanya, be clean. Immediately, he was cured. Bigla siyang gumaling. So look at this. God always work at the right time. Kung meron man po sa inyo na hindi gumaling, huwag kayong magtampo sa Diyos. Bakit po? Bakit? Tingnan nyo. Hindi na nga gumaling, nagtampo ka pa, dalawa na, may sakit. Tama po ba? May sakit na nga yung panlabas, may hapdit-kirot ka pa rin sa kalooban. So why we allowed yung double pain, double kill, double hurts? Ang gagawin natin ngayon ganito. If you are experiencing sickness, halimbawa, mentally, emotionally, baka iba sa inyo, nagsasuffer ng anxiety. Or yung iba sa inyo, nagsasuffer ng hindi naman masyadong, baka hindi naman anxiety, minsan nagsa-self-diagnose tayo eh. Baka na-stress ka lang, nagwo-worry ka lang, pero hindi ka talaga anxious. Hindi ka talaga depressed. But even if, kung depressions man yan, or hindi ka makapagkakatulog-tulog ng gabi, hindi ka makatulog sa gabi talaga. Having all these fears, having yung palpitations ng puso mo, minsan naririnig mo. Narinig niyo na ba yung minsan yung sarili niyo? Na pag natutulog kayo, dinig na dinig mo yung tibok ng puso mo? Naranasan niyo ba yung talagang paghiga mo, ang lakas ng kabog ng dibdib mo? And then suddenly, fear will creep in. Papasok yung fear. Tapos madadagdagan siya. Minsan nga, alam niyo, may nangyayari, naiiyak ka na lang nang hindi mo nga alam ang dahilan, ba't ka naiiyak? Biglang tutulo na lang yung luha mo. Tapos pumapasok na yung sadness. Pumapasok na yung ganito, yung ganyan, then nag-overthink ka na at kung ano-ano pa. Let me tell you straight. When you feel that, pag nararamdaman nyo yung mga ganon, unang gawin, alam nyo kung ano? You pray. You pray. Yung iba sa inyo, nakakaranas na ng ganon, ayaw pang magdasal. Ang gagawin, magpo-post pa sa Facebook. Yung nilagay mong ganong moment, pray mo na lang. Pray mo na lang, sinabi mo, Lord, hindi ko po alam na what is happening on me or in me right now. But please, Lord, I know you love me. I know you don't want this. Ayoko ng ganito, Lord. Kailangan tanggihan nyo eh. Kailangan gumawa kayo ng paraan din eh. Kailangan aksyonan nyo din. Play some worship song. Play some worship song. May kaibigan si Rose. Tayo ka nga, Rose. Nakatayo ka na rin ba? Si Rose, opo ka na uli. May kaibigan si Rose, si Chen, one of our leaders of our church. Sabi niya, Pastor Herbie, don't get offended Bakit? Pag gusto ko pong makatulog, nakikinig ako ng preaching mo. Pag nakikinig daw siya ng mga preaching ko, para daw siyang pinaghehele.
Sa umpisa, okay, maya-maya, nakakatulog na siya. Nakakatulog na siya. Maybe some of you just need to play some preachings. Maybe some of you just need to play some worship songs. Or, you need to pray, you need to worship alone by yourself. Amen? Yung iba sa inyo, alam nyo kung ano, nalulungkot na, may sakit na, nasasaktan, walang ginagawa, iyak lang ng iyak. Why don't you do something? Come up with something. Mag-isip kayo ng isang bagay na anong gagawin ko. Ito nga yung sinasuggest kong gagawin mo. Magpasalamat ka kay Lord. Mag-worship ka kay Lord. Mag-pray ka kay Lord. Umiyak ka, kung iiyak ka, walang dahilan, baguhin mo, lagyan mo ng dahilan, Lord, iiyak ako kasi you have been so good to me. God, I can't believe. Kantahin natin ito. Everybody stand up. You have been, come on. You have been so good to me. Come on. Chorus na tayo, chorus na tayo. So good. Sabay-sabay tayo. Come on, sing this song from your hearts. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good. So good to me. God, I can't believe, Lord. God, I can't believe how you love me. What a friend you One more have time. been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Ganyan, pagka may mga challenge kayo, mentally or physically, pagod na pagod, tapos meron kayong mga iniinda, may suggestion ako sa inyo. Yung iba ganito ginagawa. Pag namimilipit sa sakit, patay na yung kanyang nanay, di ba? Pero alam nyo, naririnig ko, hindi naman siguro ganun kasama, pero may mas tamang gawin eh. Yung iba, pag namimilipit sa sakit, alam mo ginagawa, ang tinatawag nanay. May ganun. Mama, iiyak sa nanay niya. Although patay na naman yung nanay niya eh. Pero may, hindi ba sinasabi ko masama yun ha? Baka outlet yun psychologically, okay lang din yun. Pero may mas tamang gawin. Alam nyo kung ano? Direktan nyo na sa Diyos. Sa Diyos na existing. Sa Diyos na alive. Para whatever hurts, sickness, pain that we are suffering from, makahingi tayo kaagad ng saklolo sa Panginoon. Umawit kayo. Ngayon, hindi mo alam yung lyrics ng mga song. Whatever songs that you love to sing kay God, anything. Actually, tingin kayo kay Pastor, wala naman talagang worship song na specific. Na specific. Tayo lang naman ang naglagay ng genre na yan. Na ito, gospel song ito. Ito, heavy metal ito. Kaya whatever song comes from your heart, it's gonna be worship. Amen. Ba, masakit, ano ka? Namimilipit ka, gumanito ka, oh. Sabi mo, habdi at kirot, Lord. Kahit anong song na maisip mo, Lord, I love you, Lord, ganito, Lord, miss na kita. Kahit ano, it's whatever comes from your heart, it's your worship, it's your love song. Para hindi kayo magre-record na ano bang kanta yun, ano ba yung kinakanta sa church? You have, ano ba yun? You have been, ano ba yun? Para hindi kayo nag-ano, why? It needs to come from here. Amen? O, subukan natin. Every head bow and eyes closed. Tapos tugtog lang kayo ng isang song. Any song lang. Sampulan mo nga, Josh muna. Ikaw, Josh. Kahit dalawang akorde lang, dalawang chords lang. And then tingin muna kayo dito. Tuturuan ko lang kayong gumawa ng kanta na sarili nyong kanta. Na hindi galing sa lyrics, but a song, a melody, a new song from your heart. Ganito yung ginagawa ni David. Prayer niya palagi, Lord, give me a melody, give me a song from my heart. Tapos kantahin niyo kay Lord. Sige, so ganito yan, parang ganito. Sige, Diyos.
natin Tagalog. Tagalog nga, Diyos. Any Tagalog. Music. 1, 2, 3. Kailan kuman. Salamat, O Diyos, dahil mabuti ka sa akin. Salamat, Panginoon, dahil di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na tapat sa aking buhay, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalingan na aking natanggap. Binago mo ang buhay ko. O, sabay-sabay tayo. Pagka kumakanta pala, by the way, bumubuka bibig po, ah. Kaya buksan niyo yung bibig niyo. O, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Kahit anong kanta, kanta kayo, dali. Kailan? Salamat, O Diyos. Pinupuri sa Panginoon. Ikaw ay Panginoon. Kailan kuman. Hindi ka nagbabago. Kailan kuman. Palakpakan natin si Lord. Ganyan ang gagawin nyo, ha? Pagka masakit na, pagka mabigat na, pag hindi mo na kaya, just any song from your heart. Tapos biglang may maaalala kayong song. Biglang may mga, ayun na. Tapos yung iba sa inyo, dun pagagalingin ni Lord. Dun makaka-experience ng miracle. Dun may healing inside. Dun mangyayari yon sa mga ganung moment where you don't know what to do, pero binibigay mo lang lahat kay Lord. Taas natin kamay natin kay Lord. Hallelujah. Goodness of God. Sabay-sabay tayo. All my life, you have been faithful. You have been Faithful. All my life, you have been so good. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. For the last time, all my life, All my life, Lord. All my life, you have been faithful. All my life, Lord, all my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. oh, I will sing of the goodness of God. Lord, salamat po. Tinuturuan mo kaming umawit. Hindi sa pagalingan, kundi sa puso. Yung iba sa amin, Lord, binabalik mo yung awit sa aming puso. Nawala na ito ng matagal. There are some people here, you have already lost your songs. Wala na. That's why bring back to that song. Hum that song again. Make melody in your hearts. Come back to worship. Come back to your love songs. Lord, salamat po. Magpagaling ka sa oras pong ito, Lord. Magpagaling ka ng damdamin. Magpagaling ka ng relasyon. Magpagaling ka ng puso. We speak healing right now sa mga physical body na may karamdaman. We speak healing right now, Lord,
sa mga sugatang puso, mga organs na nagpe-failed, either sa lungs, either sa breast, either sa spinal cord. Lord, i-heal mo rin right now yung mga sinapupunan ng mga kababaihan, Panginoon. I pray for healing, Lord, sa kanilang womb, Father God, so that they will be able to carry a baby in Jesus' name. I also pray for the reproductive organs ng male in Jesus' name, Lord. I pray also, Father God, for some kidneys. Ikaw ang magpagaling, Panginoon, sa anumang mga problema sa bato. Mga gallstone, tunawin mong lahat in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. And I pray, Father God, even dun sa umihi ng may dugo. Sa pag-ihi niya, may dugo, pag-ihi niya mamaya, Lord. Wala nang dugo. Pinagaling mo na, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. And we pray today, Lord. We pray today, emotional healing. Pagalingin mo, Lord, emotionally ang kapatid kong ito. Whoever is that person, Lord. Healed. Heal them emotionally, Lord. Heal them emotionally. Wala nang anxiety, Lord. Wala nang depressions. Wala nang mental illness, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. At maraming salamat, Lord. Taas natin kamay natin kay Lord. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, at lahat ng pagdakila. Salamat sa kagalingan, salamat sa kalusugan. This we pray. In Jesus' name, everybody shout and say,